Isang mapagpalang araw po ng Martes, November 25 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please huwag niyo muna kakalimutan ho na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin po ng notification bell para sa next update natin patungkol dito sa Bagyong Berbena ay mabilis ko po kayong manonotify. Sa uling pagkatala po natin, maintain pa rin sa pagiging tropical depression or mahinang bagyo ang Bagyong Berbena, which is maganda po ito dahil hindi nakikitaan na magiging typhoon or super typhoon category ang Bagyong Berbena. Pero magkagayon man, tumatawid pa rin ito sa bahagi po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Aalamin po natin lahat ng mga detalye. Meron din tayong nakataas hanggang ngayon na wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling pagkatala po natin, ang Bagyong Berbena po ay nandito na po siya. Tignan natin mabuti sa ating pinaka tinatawag na mapa o sa ating track and intensity forecast. Alas 5 ng umaga ay nasa vicinity po siya ng Himamaylan, Negros Occidental at nasa 45 kilometers per hour pa rin po ang lakas ng kanyang hangin. Hindi po nagbabago, maintain po doon. Pero yung pagbugso naman po niya ay umabot na sa 70 kilometers per hour. Yung pagkilos naman niya, present movement ay pa west north-westward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Eto man mga kaibigan, hindi man siya nakitaan ngayon na magiging malakas na bagyo, pero patuloy pa rin nakakaranas ng wind signal number 1 ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So i-take down natin yung mga lugar. Ito babanggitin ko. Ang signal number 1 natin ay nagtataglay ng bilis ng hangin na simula 39 to 61 kilometers per hour. Etong mga lugar na apektado ng signal number 1 sa malaking bahagi ho ng Luzon. Kasama po dyan mga kaibigan ang Calamian, Cuyo at Cagayan-Silio Islands. Kasama na rin ang mainland Masbate. Kasama rin po mga kaibigan sa signal number 1 ang bahagi po ng portion o ilang bahagi ng Palawan, central portion ng Palawan po northern portion and central portion ng Palawan po, Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Sa Visayas, ang mga lugar naman na apektado ng signal number 1 ay ang Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, sa Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at sa May Antique. Sa Mindanao naman ito yung mga lugar na mas madaming apektado ng signal number 1. Kasama ho dyan mga kaibigan, pwede natin i-take note ang northern portion po ng Bukidnon, kasama po ang Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Patuloy po makakaranas ng mga pag-ulan lalo na mga isolated rains, yung tipong uulan tapos biglang hihinto sa uulan uli. Ganun yung nangyayari sa senaryo natin. Dahil nga umiikot yung circulation ng hangin ng Bagyong Berbena, kung saan natatapat yung pag-ikot niya, doon po nakakaranas ng mga pag-uulan. Explain ko sa inyo mamaya. Ito po, yung mga lugar naman na kanyang madadaanan sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Tulad na ang sinabi, kanina alas 5 ng umaga, ngayon po araw din ng Martes, nasa vicinity po siya ng Himaymaylan, Negros Occidental. At mamayang alas 5 ng hapon, nasa coastal water naman po siya ng Araceli, Palawan. So pagdating naman po ng Miyerkules, Wednesday ng alas 5 ng umaga, 250 kilometers southwest of Coron, Palawan po ang magiging lokasyon ng Bagyong Berbena. Pagdating naman po ng Wednesday ng hapon ng alas 5, 185 kilometers east-northeast of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So eto, lalabas siya ng ating Philippine Area of Responsibility November 27 pa po, alas 5 ng umaga, Thursday po ito, at ang magiging lokasyon po niya ay sa coastal water po ng Parola Island, Kalayaan, Palawan. So kahit ito'y lumabas or lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday ng madaling araw, ay posible pa rin pong makaapekto yung trap or pinaka-extension po ng hangin ng Bagyong Berbena. So hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante at nagkakaroon pa rin kasi ng mga kaunting mga pagbabago, pagkilos dito sa galaw po ng Bagyong Berbena. Ito po,
Bukod sa bagyong Berbena, nakakaapekto pa rin hanggang ngayon ang northeast monsoon shear line, at ito nga po no, yung bagyong Berbena, bali meron dalawang weather system at merong isang bagyo. I-take note po natin yan. Dahil po sa shear line, nakataas po ngayon ang heavy rainfall warning. So ito, mahaba ito. Please tapusin po ninyo. Dahil sa shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin, ay meron tayo ngayong hapon na heavy rainfall warning na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Quezon. 50 to 100 mm naman dyan sa may Cagayan, Isabela, sa may Aurora, sa may Batangas at Marinduque. Hapon naman po, ngayong araw din ng Martes hanggang sa Wednesday ng hapon, meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Quezon, Apayao, Aurora, Isabela at sa may Cagayan. Meron ding 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at Cavite. Wednesday po ng afternoon hanggang sa Thursday ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Apayao, Aurora, Isabela at sa may Cagayan. Lahat po ng mga binanggit ko dahil sa shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin. So dahil naman sa bagyong Berbena, eto naman yung mga lugar na nakataas ang heavy rainfall warning. So i-take note po natin, ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, meron pong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm na dami po ng pag-ulan dyan po sa may Sorsogon, sa may Albay, Masbate, Catanduanes, Romblon, Oriental Mindoro, Dinagat Islands, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Negros Occidental. Kasama rin po ang Bohol, Cebu, Iloilo, Capiz, Aklan, Leyte. Kasama po ang Biliran, Samar, Northern Samar at Eastern Samar. Meron ding moderate to heavy rains ang ating aasahan dyan po sa may Palawan, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur pa rin po, Antique, Guimaras, Negros Oriental, Siquijor, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Camiguin. So ito po, tapusin natin, medyo mahaba po, no, pasensya na po kayo. Ngayong hapon din, hanggang sa Wednesday ng hapon, merong heavy to intense rains ang ating pong aasahan diyan po sa may Antique, Aklan, Capiz, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Meron ding moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan na aasahan po natin sa may Guimaras, Iloilo, Siquijor, Negros Occidental, Negros Oriental, Bohol, Cebu, Leyte, Biliran, Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Albay at Marinduque. Marami pang mga lugar ang possible na maapektuhan habang papalabas ng ating landmass at Philippine Area of Responsibility ang bagyong Berbena. Ipagpasalamat po natin sa Diyos na hindi ito naging typhoon o super typhoon category na bagyo. Nakikitaan naman ito na magkakaroon ng rapid intensification o lalakas, pero kapag nasa tubig na dyan sa may kalurang bahagi ng ating bansa. So doon siya magkakaroon ng circulation ulit ng hangin para lumakas, pero papalayo naman na yan ng ating Philippine Area of Responsibility at papunta na sa Southern China. So doon po siya mas magde-develop pa bilang isang malakas na bagyo. At safe po tayo ngayon at hindi tayo masyadong mapipinsala ng bagyo na ito dahil alam ng Panginoon na hindi pa nakaka-recover ang mga kababayan natin sa Visayas at sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa ngayon mga kaibigan, mga kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon, and please don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.